Ang palatandaan ng mga gawa at presensya ng Diyos ay ang pagkakabuklod at pagkakaisa na dulot ng pagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon na kapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay gathering. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po yung muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na word of the day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa Instagram at sa YouTube. Mga kapatid, narinig po natin sa ating kwento, sa ating gospel na ito, na ang Panginoon ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Exorcism is part and parcel of the ministry of Jesus. Yung kanyang healing ministry kasama yung exorcism. And at the same time, bahagi lahat ito ng preaching ministry, ng pagpapahayag ni Jesus ng paghahari ng Diyos. Kaya lahat ng mga exorcism, healing, and miracles of Jesus are actually part of that proclamation of the kingdom of God. Na ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat, at tayo ay gustong pagharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, marinig natin that even evil spirits ay nakikinig kay Jesus. Maliban sa mga ayaw maniwala sa Kanya, sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya. Kaya nga rito, yung ibang mga tao ay namangha dahil sa ginagawang himala, mga milagro, mga pagpapalayas na Jesus ng masasamang espiritu. Just like itong sinasabi sa kwento sa ating gospel today, na nang palayasin ni Jesus ang masamang espiritu, yung pipi ay nakapagsalita, which means yung evil spirit na sumasanib doon sa isang tao na yon ang nagiging dahilan ng pagkapipi nitong taong ito. Yung mga tao na mangha, wow, pumalakpak sila, kamangha-mangha ang ginawa ni Jesus. Pero may mga tao, hindi natuwa,
hindi pumalakpak. At anong sabi? Nagpapalaya siya ng masamang espiritu sa pamamagitan ng isa pang mas malakas na masamang espiritu. Basically, that is their belief. No? Na para palayasin ang isang masamang espiritu, kinakailangan ng mas malakas na espiritu na lalaban doon sa masamang espiritu, na masama ring espiritu. It's like that, no? Kaya nga, I think, ganyan yung mga paniniwala ng mga tao. I don't know kung hanggang ngayon, no? Na yung mga lumalapit sa albularyo, tumatawag ng mga manggagamot at tumatawag doon ng mga espiritu, be careful with that kasi it's not about God, it's diabolic. It's they are calling bad spirits, no? Kahit nasabihin nating nagpapagaling, no? Pero it could still be, no? Because of evil spirits. Kaya nga sana as much as possible, no? Sana ay hindi tayo lalapit sa mga albularyo, kaya naman doon sa mga faith healers na lalo-lalo na kung ano yung mga Latin na binabasa, hindi nyo naman naintindihan, broken Latin, no? Kasi alam nyo, during the time of Jesus, ganyan ang practice noon. Kasi hindi pa nila kilala ang tunay na Diyos. Maraming mga sumasamba sa mga espiritu. At akala nila, mga mabubuting espiritu yon in the guise of, good spirits, no? Mga kulay puti daw na espiritu. But still, always remember, the devil was once an angel. They can pretend to be good. Pero at the end, meron silang masamang layunin. Kaya nga, dito sa ating gospel, sinasabi ng ating Panginoon, no, na kung siya'y nagpapalayas ng masamang espiritu, gamit ang isa pang mas masamang espiritu, babagsak ang kaharian ni Satanas. Why? Sila mismo maglalaban at sila'y magkakawatak-watak. Mga kapatid, always remember, naparito si Jesus hindi para magwatak-watak tayo, kundi para tipunin tayo, to gather us as one family of God. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung itinuturing ninyo ito na na kagagawan ng isa pang mas malakas na masamang espiritu, abay matagal nang nagunaw ang kaharian ni Satanas. Mga kapatid, always remember that the sign of God's presence is that we gather in Christ. Tayo natitipon, tayo nagkakasama, tayo nagkakatagpo, tayo nagkakadaupang palad. Because Jesus is in the midst. Hindi lahat ng pagtitipon ay palatandaan ng presensya ng Diyos. Mahalaga na si Jesus nandoon sa gitna ng pagtitipon at yan ang simbahan, that gathering. Naparito si Jesus para tipunin tayo, hindi para paghiwa-hiwalayin tayo. At kapag tayo ay nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao, abay magtanong na tayo sa ating mga sarili, ano bang espiritu ang meron tayo? Because the devil would like us to be scattered, na tayo magkawatak-watak, na tayo magkanya-kanya. Pero si Jesus naparito bilang mabuting pastol para tipunin tayo, to gather us bilang kanyang bayan, bilang kanyang kawan, to gather us as one family of God. Kaya sana po, in our own little ways, tayo ay maging daan ng pagkakaisa, maging daan ng pagkakasundo, upang sa ganoon tayo ay magkatipon-tipon, magkasama-sama bilang pamilya ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat kami tinitipon mo. Salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Nawa kami rin ay gamitin mong instrumento, daan ng pakikipagkasundo, daan ng pagkakaisa, at daan ng kagalingan sa aming kapwa. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.